Woo! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Pag-uusapan tayong malupit, si GMA daw ang papalit bilang speaker sa Kamara. Naku po, totoo ba to mga pare? At may namumuo daw na kudita na pagpapalit na ng liderato dyan sa Kamara. Ang gulo-gulo nyo na dyan. Walang hiya na. Talagang kaliwat kanan ng kaguluhan na nangyayari dyan sa Kamara. Putang ina. Pero si GMA daw ang papalit. Totoo ba to mga pare? Tignan nga natin mamaya. At syempre, meron tayong may sagot na naman si Auntie Claire doon sa interview ni BP Sara. Ewan ko rin to sa mga media na to. Ang kulit, pinapalala nyo rin yung no? Alam nyo nang walang alam yan si Auntie Claire at bugok yan. Bakit nyo pa tinatanong yung sagot ni BP Sara sa mga tanong nyo rin? Hayop na yan. At muli na namang nagwala mga pare. Muli na namang nagwala si Senator Loren Legarda dyan sa pagdinig. Nako po, bakit kaya? Yan ang mga pag-uusapan natin mga pare. Pero bago, ano sasabi mo? Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Para pag marami tayo, mas masaya. Okay po ba yun? Yan. Okay, kamusta kayo lahat? At may rollback daw tayo mga pare. Rollback daw muna. After ng mga ilang linggo na pagtaas ng ating gasolina at krudo, umabot na halos 170 ang diesel. At 140 ang 130, 140 ang gasolina. So sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas niyan mga pare, wala pa daw oil crisis. Okay? Walang ginagawa ang administrasyong to. Papetiks-petiks lang at meron po tayong rollback mga pare ha. Merong rollback, palakpakan. Nako, magkano yan paring RJ? Hindi ko na nailagay sa screen hindi ko na nalagay sa... Hindi, sige, hanapin natin mga pare para sa inyo. Baka naman sabihin nyo, hindi ko kayo na Saan ko ba nakita yan? Wait lang ha. Okay, hanapin ko lang mga pare ha. Wait lang po. Malakas kayo sa akin kayo pa ba? Siyempre, pag kayo ang nag-request, automatic yan. Meron tayong dyan. Nanguuto ka pa Saan ko na ba nakita yun? Nawala. Wait lang, nawala Teka nga. Rollback. Eto mga pare. Ito. Isa-save ko lang ha. Wait lang. Malakas kayo sa akin Basta pag kayo ang nag-request, automatic yan. Pagbibigyan natin yan. Hindi pwedeng hindi natin pagbibigyan yan. Dahil kayo ang nag-request. Siyempre, mahal ko kayo Yeah? Wow! Eto mga pare. Ayan, ayusin ko lang ha. Ayusin ko lang po. Pasensya na. Okay. Ano nangyari? Okay. Wait lang ha. Ayusin lang natin. Para naman syempre makita nyo yung... Ayan tayo na. Lupit ito. Yung oil price hike, umangat ng halos 170 yung diesel. At umabot ng 130 ang gasolina. So tumataginting mga pare na 5.50 to 6.50 ang i-rollback. Walang hiya. Isipin nyo to, from 55 o 60 ang diesel o sabihin na nating 50, umabot ng 170, ang laki ng tinaas. Halos 120% ang tinaas. Kung hindi ako nagkakamali sa mga percentage na yan, mahina tayo sa math, pasensya na po, aminado naman tayo dyan. Sa kabila ng pagtaas na yon, umabot ng 170 from 50, anak ng putya, tignan nyo yung rollback.
Ang lupit, 5 pesos. Tangina, hindi mararamdaman yan mga pare. Kaya nga ang gusto nating mangyari, tanggalin yung excise tax, tapos yung VAT, i-suspend muna para kahit papaano malaki yung maibabawas dito sa ano natin, sa krudo, 'di ba? Sa gasolina. Malaki ang tutulong niyan sa pag-survive ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, anak ng putya. Alam nyo, sobrang init. Sobrang init na nga, tapos ganito pa yung presyo ng bilihin o nung gasolina. Anak ng putya, wala ka ng puntahang ano. Kawawa. Wala nang ano yung ibang mga pasahero natin, mga kababayan natin, wala nang masakyan dahil yung mga tsuper o yung mga jeepney driver o yung mga pampublikong sasakyan hindi na bumibiyahe. Bakit? Bibiyahe ka ba? Magkano lang uuwi mo? Aalis ka ng alas 5 ng madaling araw, uuwi ka ng alas 8. Sabihin na natin ganun. Tapos ang uuwi mo 300. Parang niloloko mo yung sarili mo pag ganun, di ba? O yan, tumataginting na 5 pesos, 5 to 650 pesos at sa gasolina naman, ito, putang ina piso. Hayop. Okay nang inang yan. Rollback yan. Ayan ang rollback natin mga pare. Nakaka-frustrate na ang mabuhay dito sa Pilipinas. Walang hiya. At tayo ang pinakamataas mga pare ha. Tayo ang pinakamataas na sa pagtaas ng gasolina. Number 1 po tayo sa buong mundo. May mga stock pa nga, anak ng putya, pinagtataasan na ng ating mga mga gahamang gasoline company na yan. Tangina, hindi mo na kayo maghantay na bumili kayo ng bagong produkto eh. Sobra kayo no? Medyo sobra talaga kayo. Ito. Wag kayo maiinis ha. Alam ko bad trip to. Pero paano nyo no? Pagbigyan nyo na ako. In-interview to si BP Sara. Sabi ni BP Sara, dapat tanungin natin ang Pangulo, ano ba ang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin sa tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng crisis sa Middle East. Ang ganda nung sagot ni BP Sara. Ang ganda nung kumbaga sinabi niya na dapat tanungin natin yung Pangulo kasi yun naman talaga. Pangulo naman talaga ang may may hawak ng mga nangyayari dito sa bansa. Pag walang kwenta ang Pangulo, tignan mo, sabog-sabog tayo lahat. Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit papano, 'di ba, pag sinabi lockdown talaga, walang lalabas, 'di ba? Masunurin tayo nun. Tangina ngayon wala. At eto mga pare pagdating ng bagyo, advance mag-isip si Pangulong Duterte. 2 days ahead nagpaplano na kung anong mangyayari, kung anong gagawin pag landfall ng bagyo. 'Di ba? Ganun dapat mag-isip ang presidente. Hindi yung tapos na 2 araw nang tapos yung bagyo tsaka pa anong gagawin natin? Kakamot-kamot ka pa diyan. Hayop ka. Trabaho ng presidente na alagaan ang mga Pilipino, alagaan ang bansa. Yun lang yun. Yun ang trabaho ng presidente. Anong sagot ni Auntie Claire? Parte si BP Sara ng pamahalaan pero wala siyang alam na solusyon sa mga kasalukuyang issue kundi manira lang. Anong paninira? Auntie Claire. Tangina nyo, binaboy nyo na nga yung ali, di ba? Binaboy nyo kung ano-anong pinaggagawa nyo kung ano-anong pambabatikos ang ginawa nyo dyan sa ali na yan. Tapos sasabihin nyo parte. Wow. At isa pa mga para lang sa kaalaman mo Auntie Claire, alam ko naman na alam mo to pero nagtatanga-tangahan ka lang, hayop ka. Kasi ang trabaho o ang mandato ng Vice President talaga hintayin lang na mawala yung Pangulo at siya na ang tatayo bilang presidente. Halimbawa, ang presidente nagbakasyon. Mga pare, siya ang tatayong presidente sa Pilipinas habang wala yung presidente. Ganun po yun. Ganun yun, Auntie Claire. Huwag kang tanga-tanga. Putang ina, wala namang paninira dyan sa sinabi niya dapat tanungin natin ang Pangulo. Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dito
sa epekto ng crisis sa Middle East. Ang ganda. Tanungin natin ang Pangulo dahil trabaho niya yan at siya ang head of state. Dapat siya ang may galaw. Tangina, tanga-tanga. Tapos sasabihin ni Auntie Claire, maninira. Hayop na yan. Eto pa mga pare, meron tinanong yung isa pang reporter dyan, media dyan sa nag-press con to si Auntie Claire. Ano pong masasabi nyo sa sagot ni BP Sara doon sa tanong na kung ano masasabi niya sa kalagayan ng Pangulo? Anong sagot ni si BP Sara? Good luck. Good luck sa kanya. Ang inaano ni Auntie Claire, ang sabi ni Auntie Claire, di ba dapat ang may sakit, dapat kailangan ng atensyon at ipagdasal? Inahuli siya sa dila niya di ba? Oh, ibig sabihin, merong sakit si Marcos. May sakit si Marcos, nahuli ka na sa dila mo. 'Di ba? Oh, ang hinihintay namin medical bulletin. Anong ginagawa mo? Puro ka lang palusot. Oh, ikaw na mismo ang nagsabi, 'di ba? Dapat ang may sakit binibigyan ng atensyon at pinagdadasal. Oh. Doon pa lang huling-huli na kayo na may tinatago kayo, mga tarantado. Tanginan to ni Auntie Claire. Ewan ko dito sa babae na to, wala talagang ano to. Tangina, bahala ka sa 2028 problema mo na yan kung paano ka babaluktot. Hayop ka. Tumodo sa kay Marcos Akala niya habang buhay na si Marcos nandyan Putang na may sakit nga, di ba? O eto mga pare, bakit nagagalit tong si Senator Loren Legarda? Bakit nga? Karuktong din ito. Tanungin natin ang Pangulo kung paano niya anong tawag dito? Anong gagawin niya para matulungan yung mga kababayan natin? Tanungin natin ang Pangulo. Ito naman si Senator Loren Legarda. Sino bang sekretary ng DA? Ng Department of Agriculture. Hindi ko alam kung si Bongbong Marcos pa ba o may napili na siya. So, ang laki ng budget tapos wala kang maramdaman. Ewan ko DA ba yan o panoorin natin to mga pare para sure tayo. Di sapat o di lang ramdam, pinuna ni Senador Loren Legarda na tila mas napapakinabangan pa ng taong bayan ang kusa ng mga volunteer kaysa sa mga programang pinagkakagastusan ng Agriculture Department. Ayan, ang detalye DA sa nga. agenda report ni Hannah T. Sagot kayo. Pinuna ni Senator Loren Legarda ang tila pagmamaliit ng isang programa ng Department of Agriculture sa budget nito na 1 billion pesos. Bakit daw ang mga taga-private sector, kahit mababa ang pondo, nagagawa pa rin ang kanilang mga inisyatibo para sa publiko? Halimbawa rito ang community pantries na kamakailan ay umani ulit ng atensyon dahil sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong sektor ng krisis sa lang. Ayan yung mga ganyan Isipin nyo to mga pare, yung DA, yung mga programa ng DA, may budget sila, 1 billion. Anak ng putya, ang laking pera niyan para hindi mo gamitin dito sa mga bagay na to. Sabi nga ni Senator Loren, mas nakakatulong pa tong mga kababayan nating maliliit na wala namang budget yan. 'Di ba? Mas nakakatulong pa yan dun sa mga taong nangangailangan ng tulong. For example nga dito sa mga driver, sa mga tsuper na walang makain na nahihirapan dahil sa taas ng gasolina, wala nang kinikita. Eto may mga libreng ganito, 'di ba? Merong mga ganito. At least yan, putyang hindi ayuda hindi pera ang binibigay. Ito pagkain, malaking bagay to. At least pagkain na talaga yan. 'Di ba? Ayan ang punto ni Senator Legarda na putang ina, eto nga mga to walang ang budget to Mga mamamayan din to na may konting pera lang pero ang laki ng bagay, ang laki ng natutulong nila sa community. Pero tayo, anak ng putya, may pera kayo 1 billion, hindi nyo ginagamit. Saan napupunta? Mga hayop kayo. Kinagalit nyo ako Tangina sa akin. Eto sa mga ko dito, sa mga matagal na dito at laging na tumatangkilik sa ating channel. Alam nyo, nagcha-charity work tayo pag meron tayong mga sobrang pera. Nagbibigay tayong bigas, minsan grocery, basta nagbibigay tayo sa mga nadadaanan natin. Halimbawa, yung mga nagtitinda ng sa kalye, di ba? Yung mga vendor. Basta pag nakita natin, abutan natin.
Ganon kasimple. Wala tayong pera mga pare ha. Wala tayong pera. Kung ano lang yung kaya natin, yun lang yung tinutulong natin. Ganon lang kasimple yun. O ganon din tong mga to. Tumutulong din sila kung ano yung kaya nila. Puta, paano pa naman? Paano ba naman yung makatulong kayo na meron naman kayong budget para itulong sa natin, sa kababayan natin pero hindi nyo ginagawa? Dinaig pa namin kayo? Puta, na sa amin yung ibigay yung 1 billion na yan. Kami mamimigay. Mga hayop kayo. Oh, totoo. Puta, na. Kami mamimigay. Basta may lisensya yung driver ha. Pag may lisensya yung driver, bigyan natin ng pagkain. Puta, ang laking pera niyan. Dami magagastos niyan. Tangina nyo, ang dadamot nyo naman. Miss Ani Legarda, 1 billion should go a really long way. Oh, Bakit ba sa barangay? Bakit pa sa maliliit na negosyo? Bakit pa sa kusa ng isang batang community pantry diba? advocate nagagawa? Hindi naman po sila binibigyan ng 1 bilyong piso. oh. Sagot ni Director Bernadette San Juan ng National Organic Agriculture Program ng DA. Nagkasa na raw sila ng programa as early as 2023 para sa youth interns na dinedeploy sa mga farm para sa organic agriculture. Isinusulong din nila ang communal gardens at pagsuporta sa mga organic enterprise sa bansa. Sa gitna ng oil crisis, hinihikayat ni Legarda ang lahat na magtanim ng kanilang sariling kinakain. Dapat din daw gawing practice sa bawat tahanan ang composting o yung paggamit ng household wastes bilang natural na pataba ng lupa sa halip na itapon. May legal framework sa ngayon para sa waste segregation at composting sa bisa ng Alam nyo kung bakit galit din to si Senator Loren? Kasi din to, alam ko sa agriculture din to dati. At maayos din naman to sa pagdating sa agriculture kahit papaano. Ayun ang pagkakaalam ko ha. Hindi ko alam yung iba niya pang ginagawa. Pero sa agriculture, alam ko maayos to. So, dapat ganun eh. Meron naman tayong, di ba, Department of Agriculture. Dapat yung kahit papaano, yung mga, halimbawa, may mga gulay na kayo dyan, na sobra, o yung mga kailangan ng anihin, puta, ibigay nyo na lang. Kahit papaano makakatulong yan sa, alam mo yung, eto mga pare, wala kasi kayong nang mayayaman kasi kayong mga hayop kayo eh. Yung isang araw na makasurvive ang isang pamilya, puta, malaking bagay na yun. Masurvive lang tong araw na to kasi ganyan yan eh. Ganyan yung mga isang kaig, isang tuka. Ganyan din naman kasi kami dati eh. Kahit papaano naman ngayon eh, meron na kaming trabaho. Pero hindi ibig sabihin, putya, hindi na kami magrereklamo dito sa mga nangyayari dito. Noon, tatay ko, basta may pagkain kami ngayong araw at kumita siya sa pagbibiyahe niya ngayong araw, okay na yun. Mahalaga may pagkain kami. Bahala na yung bukas. Kasi bukas magtatrabaho na naman. Yung tinatawag na isang kaig, isang tuka at naranasan ko yan mga pare. Kaya putang ina nitong mga to, wala kasing mayayaman kasi eh. Kaya hindi nyo alam yung nararanasan ng mga taong nasa baba. Ayaw nyo kasing bumaba. Ayaw nyo kasing suotin yung sapatos o tsinelas ng mga taong nahihirapan dahil sa nangyayari dito sa Pilipinas. Walang kwenta ang presidente, putang ina, pati kayo walang kwenta din. Huwag nyo nang gayahin yung tamad na presidente, puta, kumilos na kayo. Hindi pa pwedeng lahat kayo nakabangla. Public Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Giit ni Legarda, dapat may mas malawak ng resulta ito ngayon. Paglalantad naman ni Community Pantry PH organizer Patricia Non, isa sa mga hamon ngayon ng kanilang initiative ang threats sa mga magsasakang direct producers nila. Tila binabarat daw kasi ng middlemen o traders ang farmers na binibilhan ng community pantry kapag nalaman nilang kumikita ang mga ito. Una nang naglitawan sa iba't ibang panig ng bansa ang community pantries noong COVID-19 lockdown para makapagpaabot ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Hindi na po siya bago, siguro mas lumala or na-highlight dahil sa oil crisis. Pero mas sibukan po natin ayusin siya long term na hindi na band-aid solution na matatapos sa ayuda. Yes, kasi oo. kaya naman ng mga magsasaka, kaya naman ng driver. Kasi hindi ayuda. Ito ginagawa kasing tamad ng ayuda yung mga tao na may aasahan na kami
na, putang ina, may ayuda na kami, bakit pa kami nagtatrabaho? Hindi, imbes na ayuda, yung ibigay nyo, gawin nyo, alimbawa, dapat hindi ayuda, dapat yung kagaya ng ginagawa ni Yorme, gasolina o babayaran niya yung boundary ng mga tsuper. Diba? Tapos plus kita nila. O okay na yun. Tapos libreng sakay. Ganun at least trabaho pa rin. Pinaghihirapan pa rin nila. Yung mga bagay na yun. Hindi yung putang ina, susubuan mo na lang. Hindi pa pwede. Tangina, turuan mo. Ito may kasabihan na, paano ba yung, hindi ko alam hindi to sakto Turuan, bigyan mo ng isda ang isang tao ngayong araw, mabubuhay siya ngayong araw. Pero turuan mong mangisda ang isang tao, mabubuhay siya ng habang buhay. Hindi ko alam kung tama yun Give a man a fish and he will live today. Teach a man how to fish, how to catch fish. Ewan ko hindi ko matandaan. Basta saan ko ba narinig yun? Ewan ko, parang parable yan sa Bible yata. Basta ganun, tangina, hindi mo pwedeng bigyan. Turuan mo magtrabaho. Putangina, kasi kung bibigyan mo lang ng bibigyan yan, putya, aasa sa'yo yan. Hindi na, chill na lang kami. Pag kami magtatrabaho, kikita naman Ganun. Tangina. Ay nako. Ayun ang mas magandang gawin. Bigyan nyo ng trabaho. Hindi kagaya. Tignan nyo nga yung kay ito, example na lang natin Yung kay, kung sino nakapanood dito, yung kay Mayor Baste. Di ba siya, Mayor, baka pwede naman kami makahingi ng ng tulong. Tapos sabi niya, kailan ba may opening ng ng street sweeper? Ganyan. Sa Mayor? April, June yata. June. O sige, pasok ka na ng June Ganun. Hindi mo bibigyan, hindi mo susubuan, hindi mo kukonsintihin na maging tamad. Ito tulong para sa'yo. Ito tulong para sa'yo. Hindi naman masamang tumulong mga pare Hindi masamang tumulong. Pero putang ina, kung yung gobyerno idadaan sa ayuda na lang yung mga gusto nilang mangyari o yung parang sinasabi o tulong nila sa tao imbis na magkaroon ng programa na makakatulong ng pangmahabaan, pangmalayuan, pangmatagalan, ang ginagawa ninyo, ginagawa nyong tamad. Turuan nyo magnegosyo, di ba? May mga bagay na pwede tayong gawin sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin para hindi na lang nandiyan. Ang sarap kaya maging lahat tayong mayaman. Hindi naman po pwede yun kasi wala na silang pagkukuhan ng boto pag mayaman tayo. Yeah? Hindi, ang ibig ko sabihin, ang sarap sana kung wala nang mahirap. Mga pare, wala nang mahirap. O basta wala nang mga masasabi natin sa mga informal settlers, 'di ba? Yung mga ganun. Lahat medyo nasa umangat na doon, 'di ba? Mula kahirapan, umangat na sa kahirapan na medyo kahit papaano nakakakain ng hindi na kinakapo sa buhay. Ang sarap sana kung gano'n ang iniisip natin para sa mga kababayan. Kaso hindi Tuturuan nyo maging tamad Okay yung mga ayuda. Okay yan. Tayo nga nagbibigay din Pero hindi naman lagi, di ba? At least kung meron lang tayo, magbigay. Kung wala, edi wala. Kaya naman ng fisher folks. Bukod sa mga banta, nahihirapan din daw ang community pantry sa requirement na public solicitation permits para makapagpaabot ng tulong sa iba't ibang syudad. Sa huling monitoring, hindi pa natutugunan ang mga hinaing na inilantad ni Nun kaugnay ng community pantry. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa diba? Bilyonaryo News Channel. Sana ganun ang mga dapat gawin ng gobyerno natin Wala putang ina Nasaan na ba ang presidente? Hindi ko alam. Walang walang galaw, walang puro na lang siya paliwanag kung ito kasi yung gas natin, gato gagawin natin. But hindi mo naman maramdaman. Hanggang ganun na lang ba? Ay nako. Baka bumaba ng yan, baka bumaba next week ng 5
50 to 650 yung gasolina, 'di ba? Tapos piso sa crudo, tapos piso sa gasolina. Tapos next week tataas naman ng 20 peso. Wala na talagang pag-asa. Ito panoorin natin 'to mga pare. Ito yung natutunog-tunugan o may naririnig silang kudita daw na umuusbong diyan sa kamera at ipapalit nga daw si si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo. Panoorin natin 'to. Rosalie, saan nag-ugat ang ulat ng kudeta sa Kamara? Ella, hindi napuputol ang issue ng palit liderato sa Kamara. Ayan, oh. Kahapon araw ng Huwebes, April 9, nang lumabas ang impormasyon tungkol sa pagtatangka umanong palitan sa pwesto si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Alam mo, dapat palitan na yan si para sa akin tayo lang yan. Kaya naman din ginagawa ang pinag-aasikaso ng mga tao niya dyan, yung mga nasasakupan niya, putang ina impeachment, dapat niya yan. Tigilan nyo yung kakaano nyo sa impeachment. Hindi ko alam kung pwede yun pero putang ina, Speaker of the House ka malamang kaya mo yan. Ano yun? Patigilin mo yung mga katarantaduhan niya nang unahin natin yung taong bayan. Mamadali sila ma-impeach si BP Sara Sabi nga nila April 14 daw, ganyan-ganyan. Sige, bahala kayo. Ito'y matapos umano ang pag-uusap ni na Representative Arroyo at Vice President Sara Duterte. Gayunman, mariing pinabulaanan ng dating Pangulo ang issue sa pamamagitan ng isang pahayag. Eto mga pare, ang gagawin nila dyan o ang parang dinidikit nila dyan, humahanap na ng kakampi si BP Sara para matigil yung sa kanya, impeachment sa kanya. Okay, ganyan yan, style nila yan. Tapos, pag umupo si Gloria bilang Speaker of the House, ang gagawin niya, ipapatigil niya yung impeachment na nangyayari dyan sa Kamara. So pag natigil yun, ibig sabihin, kaya pala pinaupo o uupo to si Gloria para patigilin yung impeachment ni BP Sara kasi nga nag-usap nga daw sila. At alam naman natin mga pare na ito malapit din tong dalawa nito. So, ganyan ang magiging narrative. Alam na natin yan. Ganyan ang magiging narrative nila sa mga susunod na araw. Uy, ano nangyari? Natumba yung ko Ganyan ang magiging narrative nila. Kaya abang-abangan nyo yan. Ewan ko pero dapat palitan na talaga si Bakit dapat palitan? Puta, nagmamadali sa budget na i-release di ba? Kina-call out yung DBM. Oy, naman? Bilis-bilisan nyo naman. Anak ng putyang ina. Nakamadali, sir? Anya, nananatili ang kanyang tiwala sa pamumuno sa kapulungan ni Speaker D. Patuloy din anya ang mutual support nila ng House leaders isa't isa. Lumabas ang panibagong ugong ng kudeta sa Kamara bago ang nakatakdang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Duterte sa April 14 o sa susunod ng Martes. Dito inaasahan ang pagpresenta ng mga ebidensya at testigo laban sa Vice Presidente. Kilalang mentor at kaalyado ni VP Duterte si dating Pangulo. Yun ang siste. Kaya sinasabi nila na dapat papalitan na daw ni Gloria si Bojidi para hindi matuloy yung impeachment sa April 14. Yan po yan mga pare. Yan ang inaano nila. Yan ang pinapalabas nila ngayon. Pero sabi naman ni Congressman Arroyo na hindi naman. Walang ganyan. Okay naman ako diyan kay Bojidi. Walang ganyang usapan. Baga hindi ko nga alam yan parang ganun. Sila lang nagpapakalat niyan. Abang-abang tayo sa April 14, baka magkagulatan na naman. Diba? Kaya inis na inis lalo yung tabingin yung congressman na tabingin na hindi mo alam kung paano naging congressman yon. Tapos yung isang sargo yung ilong. Kaya galit na galit sila kasi puta binulaga sila ni BP Sara nung nakaraan hindi pumunta. Tangina, ready na yung mga ulol diba? Tapos hindi pumunta, nagsisigawan sila dun sa Justice Committee. Mukha silang tanga. Pero yung part na yon o yung ginawa ni BP Sara na yon legal naman yun. Putang ina, hindi nila alam yung ali mautak. Putang ina nyo. Di kayo yung nagkagulo dyan.
Fishing expedition ng putang ina eh. Arroyo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayan ang balita natin mga pare. Napunta yan yan. Nagkakaroon ng ugong-ugungan na mapapalitan natong si Boji D. At ang papalit yung kaibigan nga ni BP Sara na malapit ni kay BP Sara na si Congressman Gloria Macapagal Arroyo. Pero dapat ang mapalitan, alam nyo mga pare, ang dapat mapalitan yung dalawang bugok dyan sa Senado, si Soto tsaka yan si Ping Lacson. Bakit? Anak ng putya, pinatigil na naman o pinagpaliban na naman yung usapin sa flood control. Hayop kayo. Puro na lang kayo delay. Hindi kasi ayan ang dapat pag-usapan mga pare, yung tungkol sa maleta, yung tungkol sa mga ghost project, yan ang dapat atupagin. Tapos yung crisis sa oil, paano natin yung mga kababayan ang tawag dito? Mapapaginhawa kahit papano pang pansamantala. Yeah? Ganyan dapat ang mga pinag-uusapan ngayon itong dalawang ng Kamara at Senate. 'Di ba? Pero wala eh. Ang ginagawa, ang nangyayari, impeachment dito sa Kamara tapos yung sa Senado pinagpaliban ng dalawang ugok. Yang usapin sa flood control na yan. Yeah? Ganyang katindi ang kapangyarihan o yung kabulastugan ng mga tarantado na to. 'Di ba? Wala na tayong aasahan talaga, walang hiya. Pero mga pare, naglabas ang Supreme Court ng parang yung pinakamalaking unprogram appropriation sa panahon ni Bongbong Marcos. Dito ngayon, ang pinakamalaki. Tapos mga pare, ang pinakamaliit na unprogram appropriation sa panahon ni Pangulong Duterte. Doon pa lang, puta, alam mo na kagad kung sino magnanakaw eh. 'Di ba? Putang ina eh. Nahinto ng 6 na taon yung mga pagnanakaw nilang ginagawa pa nila nung mga nakaraang administrasyon nung panahon ni Pangulong Duterte. Putya, nakawala sila ngayon dito sa panahon ni Bongbong Marcos, 'di ba? Hala po kinang kaliwat kanan na pagnanakaw ng mga gago. Tapos magtuturo ng iba, safe na. Ganyang kalupit ang administrasyon ngayon. Pero yung mga nangyayaring problema ngayong panahon na to, sinisisi doon sa panahon ni Pangulong Duterte. Pati yung maleta, panahon pa daw ni Pangulong Duterte yan, sabi ng ombudsman. Okay nang inang yan, talaga naman. Hayop talaga kayo, no? Napakahayop ninyo. Hindi kayo tao, hayop na kayo. Lubog na ang mga Pilipino sa ginagawa ninyo. Puta ina, wala pa kayong pakialam. Ano kayo? Demonyo? Sa bagay, mga demonyo naman talaga kayo. Wala tayong magawa dyan, no? Talagang wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino, sa ating bayan, sa ating bansa. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating programa. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes nitong ating mga videos. Ganun din po Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV sa YouTube at Paring RJ Banateros sa TikTok. Paki-follow po at paki-subscribe po yung mga pages natin para updated kayo sa mga nangyayari sa ating bayan. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.